Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Latest 2025 Senatorial Preference Survey po tayo ngayon. Pero this time, hindi ko po babanggitin kung saan survey firm po galing ito. Alam niyo kung bakit? Kasi mga previous na senatorial surveys na inilalabas ko, sinasabi ko po kung saan galing yung survey. Kung sa Pulse Asia, Tangeray, Publicus, Okta. Kaya lang meron po tayong mga toxic na bashers na pinagpipilitan na yung mga survey na yun, gawa-gawa ko lamang. Samantalang sinasabi ko naman sa inyo kung saan galing yun. Para na makapang-bash at maging toxic sila, sasabihin nila, gawa-gawa ko lang yung survey, fake news daw yung survey, bahala kayo sa buhay ninyo. So, sabihin ko man o hindi kung saan galing itong survey ngayon, iinisin ko na lang kayo. Dahil syempre po, kapag hindi pumasok yung kanilang mga manok, sasabihin nila fake news. Pero ito po ang pinaka-latest na 2025 senatorial preferences. Top 14 po tayo. We're going to start from the bottom, yung number 14, going up to number 1. So ang nasa number 14 po natin, Bato de la Rosa. Mukhang nawawala na sa top 12 si Bato de la Rosa. Ang dami ba naman issues Kitang-kita ng taong bayan kung sino ang pinoprotektahan nitong si Bato de la Rosa. Pati nga Kongreso, inaaway nito at kung ano-ano mga pinagsasabi. So, bahala na po kung papasok siya o hindi. Number 13 is Kiko Pangilinan. Ako personally, kung po pwede lang pumasok si Kiko Pangilinan, sana pumasok siya. Kesa naman makapasok yung mga pro-Duterte o yung mga pro-China, mas pipiliin ko na makapasok si Kiko Pangilinan. Dahil sigurado ito, anti-Duterte ito. So, pasok tayo sa top 12. Again, ito po ay galing sa isang survey firm. At alam po natin, iba-ibang survey firms, iba-iba din po yung lumalabas na ranking nila. Pero siyempre, yan po ay conforme kung sino ang nagko-komisyon, kung sino ang nagbabayad para sa survey na yan. Ito naman po ay guide lang natin at nasa atin pa rin pong mga kamay kung sino ang iboboto natin. So, at number 12, we have Abby Binay. Mukhang bumaba ang ranking nitong si Abby Binay. Medyo mataas-taas siya dati. But again, malayo-layo pa rin po, mga ilang buwan pa bago mag-May 2025 elections. And I'm sure, mababago pa po ang rankings ng mga senador na to. At number 11, Amy Marcos. Ito, consistent na bumababa si super ate ng mga Duterte. So, nasa sa inyo pa rin po kung iboboto nyo si Amy Marcos. Pero ako po, personally, sinasabi ko na sa inyo, wala na pong puwang si Amy Marcos sa akin. Mula nung nakita ko at nakumpirma ko sa mga galawan ni super ate na siya ay hindi makaading. Tried and tested na po natin na itong si Amy Marcos ay makasara Duterte. So, para sa akin, X na po ito. Pero syempre, iba-iba po tayo ng preference. Ayoko pong sabihin na itong iboto ninyo, si ganito, si ganyan. Basta ako, ito yung mga hindi ko iboboto at kung sino mga iboboto ko. At number 10, andyan pa rin po si Lito Lapid. Although meron po tayong narinig na issue na kasangkot di umano at may kinalaman si Lito Lapid sa Pogo sa Pampanga. But then again, hanggat hindi po napapatunayan, hindi natin alam kung totoo o hindi. So it is up to you voters kung ipapasok niyo pa rin si Lito Lapid. Number 9, Manny Pacquiao. Kesa naman sa iboto ko yung iba, iboboto ko na rin tong si Manny Pacquiao dahil alam ko ito ay siguradong anti-Duterte. Kung siya man ay may mga sinabi ng 2022 elections against kay President Bongbong Marcos, nakita naman na po natin na ang issue na yan ay nakaraan na. Nakikita pa nga natin si Manny Pacquiao sa mga events na Malacanang at kasama pa siya sa mga gatherings si President Bongbong Marcos. So, may tsansa. At number 8, Bongo. Uy, dati inakita ko nasa top 5 lagi si Bongo, pero dito sa survey na to, siya ay nasa number 8. Ako, again, ako to, hindi ko talaga iboboto si Bongo dahil alam na alam ko na ito ay alipores ni Rodrigo Duterte. At isa siya dun sa gustong dagdagan yung budget ni Sara Duterte. Pero unfortunately, hindi po sila nagtagumpay nila Bato de la Rosa na madagdagan yung budget ni Sara Duterte para sa 2025. Nanaig pa rin po yung budget na nanggaling sa Kamara
at yun ang inaprubahan din ng Senado. At number 7, ito para sa akin, pasok na po ito, si Ping Lacson, na kung hindi tumakbo si Bongbong Marcos noong 2022, Ping Lacson po ang aking presidente. Pero siyempre, BBM po tayo tumakbo si BBM. And the rest is history. Kahit na anong gawin nilang gimmick para ibagsak si President Bongbong Marcos, isa na dyan si Sara Duterte na kung ano-ano ang sinasabi against kay PBBM. Aba ngayon sinasabi pa ni Sara, bakit siya lang ang iniimbestigahan dyan sa confidential funds? Dapat daw pati ang Office of the President. Ay nako, syempre Office of the President yan Sakop na po lahat ng ahensya ng gobyerno. So natural, malaki ang kanyang confidential funds. Kahit na si Mig Zubiri saka si Chis Escudero, sinabi na nila na ang accountability ng Office of the President ang pinakadetalyadong nakita nila. Hindi po tulad nung kay Sara Duterte na mas nanaig ang mga anomalya. So para sa akin, Ping Lacson. Going up at first time kong nabasa sa mga senatorial survey, number 6, Willie Revillame. Ako hindi ko pa rin iboboto ito. Then noon, humanga na ako sa kanya nung sinabi niya pinipilit daw siyang pumasok sa politika pero ayaw niya kasi mas makakatulong siya as a private person. Pero ito nga, tatakbo pa rin siyang senador, pero wag na, sa mga show na nga lang niya kung pahiyain niya yung mga staff niya, on air pa yan live on Philippine television. Paano pa pag ito ay naupo? At number 5, Bong Revilla Jr. Ito, bigla akong nagduda kay Bong Revilla Jr. kung ito ba ay maka-Bongbong Marcos or maka-Sara Duterte. Going up, number 4 is Pia Cayetano. Isa rin ito. Unang-una na, ayoko kay Alan Peter Cayetano. Pero sabi nga nila, siyempre magkaiba yan. Si Pia is not Alan. But then again, meron po akong reason. Sabihin ko sa inyo mamaya. Next up on number 3, si Ben Tulfo, na dati laging number 2, ngayon siya po ay nasa number 3. At porque wala naman siya sa senatorial stake ni PBBM, okay na sa akin kahit mawala si Ben Tulfo. Pero mataas po kasi yung kanyang ranking Parang hindi na maganda kung tatlo-tatlo sila na makikita natin sa Senado. Nandiyan si Raffy Tulfo, papasok si Erwin Tulfo, tapos Ben Tulfo. Huwag naman, marami pa naman tayong pwedeng iupo. But then again, nasa voters' preference po yan. Number 2, si Tito Soto. At para sa akin, boto talaga ako. Gusto kong manalo si Tito Soto dyan. No questions asked. Para po sa akin And at number 1, consistently at number 1 is Erwin Tulfo. Ito siguradong pasok para sa akin. Kasi magaganda yung nakikita kong nagagawa niya sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. And bilang consistent number 1, sigurado ako pasok na si Erwin Tulfo. Ngayon, bakit yung ibang mga nasa slate ni President Bongbong Marcos parang nagdududa na ako? Sino po ba ang nasa lineup ni President Bongbong Marcos na nandito sa top 12? Andyan si Pia Cayetano, si Bong Revilla, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Abby Binay. Ang nawawala yata sa listahan ng top 40 na to ay si Benhur Abalos. Ako iboboto ko si Benhur Abalos. Manalo or matalo, ipapasok ko po si Benhur Abalos. Ngayon, dun nga sa ibang mga nasa lineup ni President Bongbong Marcos, kaduda-duda po sila. Yun ang mga tinatawag ko mga doble cara or double face. Bakit kanyo? Nung pong umugong yung kudeta na gustong ipalit si Cynthia Villar kay Chis Escudero, 12 senador ang pipirma kung sakaling magtagumpay yung kudeta nila. At ilan dyan ay nasa line-up ni President Bongbong Marcos. So mag-iisip tayo. Bakit gusto nilang palitan si Chis Escudero ni Cynthia Villar na alam natin ay pro-Duterte? Dahil kapag naupo si Cynthia Villar, siguradong absuelto ang ibibigay nilang desisyon o hatol kay Sara Duterte kung matuloy ang impeachment nito. Ito po yung mga pangalan na boboto para iupo si Cynthia Villar kung natuloy yung kudeta laban kay Chis Escudero. Nangunguna po sa listahan at sinasabing siya daw ang pasimuno sa kudeta again daw dahil itinanggi na po ito. So, number 1 sa listahan ay ni Marcos. Sumunod ang magkapatid na Alan and Pia Cayetano. Hindi po ba si Pia nasa lineup ni President Bongbong Marcos?
Pero bakit sang-ayon siya na pumalit si Cynthia Villar kay Chis Escudero? Dahil sabi ko nga, kung si Cynthia ang magiging Senate President, absuelto. Automatic yan si Sara Duterte. At yan ang gusto ni Pia Cayetano. Akala ko ba makabongbong ito? Next in line, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino. Isa pa to, hindi po ba si Francis Tolentino nasa line-up ni President Bongbong Marcos? And yet, gusto nila na mapaalis sa pwesto si Chis Escudero. Nandyan din si Bongo, si Robin Padilla. Well, hindi na po ipagtatanong si Bongo saka si Robin Padilla din. Alam natin mga Duterte allies po yan. Next sa listahan, Bong Revilla. Ayan. So, masisisi nyo ba ako kung bakit nagdadalawang isip ako kay Bong Revilla kahit na siya ay nasa lineup ni President Bongbong Marcos? Buti na to, habang maaga, nakikita natin ang hilatsya ng mga gustong manalo sa 2025. And the last four names, we have Lauren Legarda, Migs Subiri, Mark Villar, and syempre, si Cynthia Villar. So yan po yung mga gustong patalsikin si Chis Escudero at ipalit si Cynthia Villar. At ilan po dyan ay nasa line-up ni President Bongbong Marcos. Ibang klase talaga itong mga senador natin. Walang yaan kung walang yaan. Wala silang pakialam kaya makita ang totoong kulay nila. Kasi isipin mo, nasa line-up ka ni President Bongbong Marcos. Si Chis Escudero, gusto niya due process. Kung kailangan ituloy ang impeachment trial, edi ituloy ang impeachment trial. Pero itong mga senador na to, na boto kay Cynthia Villar, gusto nilang ipalit si Villar kay Escudero para nga naman siguradong absuelto si Sara Duterte. So ayan, yung mga pangalan na gustong mapatalsik si Chis Escudero, palitan ni Cynthia Villar para siguradong acquitted si Sara Duterte kung matutuloy yung impeachment trial. At yung latest 2025 Senatorial Preference Survey. Again, dun sa mga magsasabing fake news, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ito, hindi ko po ito ginawa, hindi po ako ang nagpa-survey nito, ito po ay galing sa isang survey firm. Kung kaninong survey firm, bahala na kayong mag-research. Kasi sabihin ko man o hindi kung saan galing tong survey na to, sasabihin nyo fake news, sasabihin nyo gawa-gawa ko lang. So ito ang ating latest na survey at sinabi ko sa inyo kung sinong pasok para sa akin at hindi. Nasa sa inyo po yan. Ang masasabi ko lang, let us vote wisely. Lalo na sa nangyayari sa ating political landscape. Nakikita natin yung mga doble cara, yung mga namamangka sa dalawang ilog, hindi mo alam kung sila ay pro-BBM or pro-Duterte. Pumili at bumoto ng tama. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.